Okay, KGX, kamusta kayong lahat? At pasensya na kasi ano lang, no, kaka-out lang natin. At exactly 7:20 ng gabi, no. So pero ilalabas natin tong video na to, no. So totoo pala mga idol, no. Totoo pala talaga na ang attitude ng mga tao, karamihan, no, kung kailan hype, dun pumapasok yung mga tao. So kapag mababa, talagang makikita ninyo, no, napakadaming tawa, napakadaming panlalait yung mga nakikita natin, lalo na kapag nagpo-post ka. So katulad ako, pag nagpo-post ako, nakikita ko yun, no, na hindi nila pinapaniwalaan. And then ngayon, kapag nakita naman nila na biglang lumipad, mga idol, no, sila mismo yung isa sa mga tao na ang bilis-bilis pumasok, mga idol, no. Kaya doon natin makikita kung ikaw ay talagang naniniwala sa crypto, bear pa lang, no. Bear market pa lang, inaaral mo na kung ano yung mga token na gusto mo at yun yung inaasahan mong lilipad, mga lodi, di ba? So hindi katulad nung iba na napapansin natin na talagang walang ibang ginawa kundi, syempre natural yun, natural din naman pero still walang ibang ginawa kundi talagang tumawa, laitin ka, na walang kwenta yan, walang ganito. Walang mangyayari dyan, mga idol, no? So kaya lang, napansin natin ngayon, biglang lumipad ang BTC. This year din, napansin nyo yung nag 15,800 siya or 15,600 ang BTC. And then ngayon, biglang lumipad ng 37 or 37,600, no? 1,000 USDT ang BTC. So nung pumasok ng gano'n ang BTC, kung napansin ninyo yung Ronin Network wallet or yung Ronin Network na gumagamit ng active wallet nila, biglang lumipad din, di ba? So doon mo mapapansin na bakit ang daming nag-migrate ngayon, no, from hindi crypto to crypto, di ba? So habang lumilipad, doon sila pumapasok. And then once na bumaksak yan, ayun na yun. Sila din siguro yung isa sa mga talagang magagalit at magbabash sa'yo, di ba? Katulad ngayon, kung mapapansin nyo, ako sa totoo lang, no, hindi ganun kalaki yung mga views natin. I think 200, 300 views lang tayo per video, pero still yun naniwala sa atin dun sa ADA, dun sa RON token, dun sa XRP. Congratulations sa inyo, no? Ako para sa akin nakatulong ako. Masaya ako doon at nagulat lang din ako, nag-comment doon sinunod ko lang yung mga token na binili nyo. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, wag basta-basta susunod, okay? Kapag may sinabi tayong token, mga idol, aralin ninyo, okay? Wag basta-basta papasok sa loob ng crypto pag hindi alam kung ano ibig sabihin ng crypto. May mga mag-search lang kayo, no? Tapos ipapaliwanag na yan kung ano ibig sabihin ng crypto, saan ba umiikot ang crypto, at para saan ba yung mga coin sa cryptocurrency, di ba? So, para sa akin, no, tama, no? Kasi ganun talaga ang buhay, no? Kapag maraming nasasabi kapag bumagsak, pero pag biglang lumipad naman, totally, biglang papasok din sila nang hindi man lang nila inaaral kung ano yung nangyayari, di ba? So tayo, nakikita natin yan. Ako, nakita ko ang Bitcoin ng 69,000 USDT. Kaya yung 37,000 ngayon, sabi ko maliit pa to kasi dati 69,000 So pero above half na siya, di ba? Sabi nga nila, ang ETF, no, ang Bitcoin ETF, no, spot ETF, kapag na-approve daw yan, is lilipad ang Bitcoin. Ako, naniniwala ako doon kasi lumilipad siya ngayon, no, na hype lang siya, na pinag-aaralan, no, lumilipad na basta-basta, di ba? Ano pa ba pagka na-approve siya? Siguro hindi siya lilipad ng 100k USDT, no? Hindi siya lilipad ng ganon. Yun ang paniniwala ko kasi ako hindi ako maximum Hindi ako yung taong pag nag-invest maximum. Masaya ako kahit na maliit lang yung kinikita ko. Masaya ako kahit basta importante sa akin may profit. Yun yung gusto ko. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, yung pinapakita ko sa BitGet, syempre yun yung isang platform natin. So yun yung lagi kong ginagamit. Kasi bakit BitGet ang ginagamit ko? Kasi siya yung may copy trading na kung saan napaka-active kasi nung mga trader nila. No, napaka-active. Ang gagawin mo lang, aralin mo lang sa Forex Factory kung ano-ano yung mga news na galing sa US, no? Ang lagi ko lang tinatandaan diyan, no, tinatandaan kong date, yung FOMC,
yung inflation rate, unemployment rate, unemployment tax rate, basta US market news mga idol at critical news, yon hindi ako nagka-copy trade. Pero kapag walang critical news, nagka-copy trade tayo mga idol, no? So yun lang, no, sa ngayon mga idol. Sana lahat kayo kumita, no? Saludo dun sa mga nakinig sa atin noong nakaraan, no? Nakinig sa atin yung nanood ng video natin. Hindi dun sa sumunod hindi dun sa sumunod sa coin, no? Hindi financial advice yung sinasabi natin, okay? No, may talo sa crypto. Kailangan aralin, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko no, nag-ipon ako ng RON token dati 150 and then bumagsak ng 11. And then buti na lang kahit papaano lumipad ng 67 or 65 nakapagbenta tayo. Nakabawi tayo ng kahit papaano, kahit hindi umabot ng kalahati. And then ngayon, bumili tayo ng konti, bumili din tayo ng AXS, 'di ba? Axie Infinity, tulad nga ng sinabi ko, proud pa rin ako na nag-Axie Infinity ako dati. Proud pa rin ako na yung Axie ko nandiyan dyan. Kasi syempre, doon ako nag-start mga idol, no? Doon ako nag-start at doon din ako magpapasalamat. 'Di ba? Kasi syempre, ang Axie Infinity, ang dami natulungan ng scholar niyan. Lahat ng katulad ako as a manager ng 30 scholars, masaya ako na tulungan ko sila. Masaya ako na sa 2 buwan o 3 buwan na naglalaro sila or 4 na buwan, kasi nag-start ako noon July, August, September, October, November, December sila naubos 2022, no? So masaya ako na natulungan ko sila ng ilang buwan, ng 5 buwan. Masaya tayo doon. Yun lang yung masasabi ko sa inyo mga idol, no? Hindi tayo yung tipong kasi ako tulad nga ng sinabi ko, nag-invest ako pero in-ROI ko muna, no? Bago ako nagpa-scholar talaga, 'di ba? So nung nakapag-ROI ako, total investment ko noon I think 115 plus yung AXS na binili ko, umabot ako ng 25 kasi naabutan ko yung 210 AXS noon tapos biglang lumipad. Pero yun yung ginamit kong pang-breed mga idol, no? And then breed benta. Ganun yung ginagawa natin noon. Ayun. And then nakapagbuo tayo ng scholar, no? Yun lang yung pinaka-history natin. Tapos biglang pumasok na sa atin ang crypto world, no? Pero hindi naman ganoon, hindi naman talaga tayo kumita ng sobrang laki. Pero kahit pa paano kumikita. Para ngayon sa Dodge, masaya na ako kumita ako ng 2,000 pesos. Tapos sa ADA, masaya na ako dahil $200 lang yung pinuhunan. $300 na pala. So ngayon ilan na siya? $370. Meron ka ng $70, no? Solid na solid, 3,000 pesos, no? And then sa AXS naman, bumili tayo ng 275, ngayon 340 yung last tingin ko. And then sa SLP, wala naman tayong SLP, puro sa scholar lang siya. So ano pa ba yung binili? XRP, no? XRP, kitang-kita nyo naman, pinagyabang ko pa yung XRP na yan. Check nyo sa natin, sa video natin, no? Doon sa mismong mga video natin sa ilalim, pinagyabang ko pa yan, 19 pesos. Tsaka 26 pesos, ang sabi natin para sa akin is good to buy. And then may sumunod, ayun, nung sumunod sila, nag-profit sila. Yun lang, masaya tayo doon kasi nagpapasalamat sila sa akin kahit hindi ko sila pinapabili ng token, no? Yun lang sa ngayon KGX. Kung gusto nyo mag-copy trade, meron tayong link dyan sa description ng BitGet. And then meron tayong tutorial kung paano yung copy trading na ginagawa ko para at least kayo din mismo masubukan ninyo mga idol, no? Yun lang sa ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat.